Amen. Masaya po ba kayo ngayong araw? Amen. Sapagkat tunay po nagpapasaya sa atin, hindi material na bagay, hindi anumang bagay, kundi ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Pumalapang nga po ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. At totoo po yun. Kasama natin ang Diyos, kaya tayo masaya ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And today is the what? The first Wednesday. Tama ba? First Wednesday na ng July. Tama. Second na pala. Second pala. Yan. Medyo nahuli ako ng araw. So, second Wednesday of the month. At tunay po na mabuti pa rin ang Diyos kasi nandiyan ka pa rin. Amen mga kapatid? Amen. At nandiyan palagi ang Diyos sa atin. Kaya po, tunay na masarap magpuri at maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. But before that, as always, ilang mga paanyaya at mga paalala. Number 1, ano po yon? Please silence your phone. Amen po ba? Paki-silent muna para po wag tayong ma-distract. At the same time, it is a sign of respect during our worship service to the Lord. Amen, mga kapatid? Amen. Hallelujah. And also, next po, please get your pen and your notebook. Please take down notes. Ito, importante po na makuha po natin at maintindihan. Sino po sa inyo ang medyo nabibilisan? Ano ba yan? Lumipat na naman agad. No? Kung wala naman po kayong panulat, pwede po niyong gamitin ang inyong cellphone. Amen, mga kapatid? Because we believe that a picture is worth 1,000 words. Amen, mga kapatid? Lalo na pagka mabilisan po yung ating pag-aaral. Pag may picture, o kaya may anak ka ngayon nakatabi, uy, picture mo, hindi ko makuha. No? Para pag uwi mo, doon mo pa lang siya masusundan at i-re-write. Can you hear amen? Very important. Ginagawa po namin yan nung nasa Bible school po kami. Kaya I adopted it and I also share it with you para kayo po ay lalong matuto ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Also, don't forget to invest and invite. Nagdadala po ba kayo? Nag-i-invest po ba kayo? Yan. So, please, mag-invest po kayo sa langit, wag sa lupa. Amen po ba? Kung kayo ay nakakapagbigay sa kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, how much more na yung mga hindi mo pa nadadala sa Lord ay dalin mo sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. And also, if you do that, you will earn a crown of life from Jesus. Amen. Amen. Also, we have our Sunday worship service. Bring a family and friend. And every Wednesday naman po, tulad nito, midweek service po natin. Amen. Next po. Ano pa? Ayan, we have our online worship service right now. Please watch our online worship service every Sunday, 8 in the morning, and every Wednesday, 6 in the evening. So live po tayo ngayon, ha? So makipagtulungan po tayo and support our tech expert and our multimedia team. I-share nyo na po yan sa inyong mga mahal sa buhay. Amen po ba? Sino po sa inyong nanonood? Yan. Pag nanonood po kayo, alam ko naman na siyang-siya na kayo, mag-comment naman. Sabi nyo, I'm here from ano ba dito? San Jose, San Luis. No? I'm coming from Bulacan or I'm coming from US of A o kaya Canada. Di ba? So, paki-comment lang po para makita namin hanggang saan ang naaabot ng ating broadcast. Amen po mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. This is a very good series and I believe na hindi ko siya natuloy kasi part 1 pa lang yung aking naibigay sa inyo with regards to this. Kaya po, simulan natin ulit ang ating new series with the topic. Ano po ang title, everybody? The true worship, a kind of worship God really wants, no? A true worship God really wants. Part number 1 po iyan, no? Sapagkat marami po ang sumasamba, pero hindi lahat ay tunay na sumasamba. Tama ba, mga kapatid? Amen. Ang pananalita nila ay puro papuri sa Diyos, pero ang isip nila ay, naisara ko ba yung bahay? Okay, ano kayang ulam namin mamaya? So, hindi natin mawari kung ano nga bang tunay na dahilan. Pero mula po mismo sa ating Panginoong Hesus, nung siya po ay may kausap na babae, ito po yung babaeng Samaritana, siya po ay nangusap tungkol sa tunay na pagsamba. Pag sinabi pong Samaritana,
Ito po ay half Jewish or half Gentile. Sila po ay medyo kilala nila ang Diyos at medyo hindi nila kilala ang Diyos. Nakuha niyo po yung kapatid? Kaya sila pong ang Samaritanang ito ay kagaya rin natin dati nung hindi pa tayo Christian. Amen ba mga kapatid? So, kayo po ba'y masaya ngayon sa uri ng pagsamba na ginagawa nyo kumpara sa dati? Amen. O balik tayo sa dati. Mas maganda na ngayon. Tama mga kapatid? Kasi tayo sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Basahin natin. John chapter 4, verse 23 to 24. Please read along with me sa mga nakakakita. But the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father, saan? In spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Hallelujah. So, napakalinaw ng verse na ito. Malinaw po na kakaunti lamang ang mga sumasamba sa spirito at katotohanan. Kaya anong sabi? The Lord is seeking. Naghahanap po siya ng mga mananamba sa spirito at katotohanan. Amen po mga kapatid? Kasi kung marami naman, ba't pa siya maghahanap? Tama? Pero dahil kakaunti at kabilang ka na rito, brothers and sisters, pasalamat po tayo kasi sumasamba na tayo sa tunay na Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tingnan niyo po sa magandang balita, Biblia. Subalit, dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24. Ang Diyos ay Espiritu, at dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. No? So nakita natin, pag sinabi po na worship in spirit and in truth, at sa baba naman, inulit-ulit, worship in spirit and truth, in hermeneutics, as I've told you and taught you about it, kapag inuulit-ulit ang isang salita, importante po yan. Amen, kapatid? Kaya napaka-importante na sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. And we're going to dig deeper on this very verse. Next, sabi po dyan, worship is the highest expression of our deepest love and admiration for God. No? Ibig sabihin po sa Tagalog, ang pagsamba pala ay pinakamataas na expression. Sabihin nga natin, expression ng pinaka marubdob nating pagmamahal, deepest love and admiration. Kanino? Hindi sa tao, kundi kanino? Sa Diyos. Tama mga kapatid? Kaya po, kung ito pala ay expression, sabi nga ulit natin expression. Yan. Ibig sabihin, ito'y pagpapakita ng iyong ng flesh, ng reaksyon ng iyong katawan. Kung ito pala ay expression ng ating paglilingkod, ang pagsamba pala ay nakakapagod din. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Nakakapagod po bang sumamba? Ang totoo. No? Minsan, di ba mga kapatid? Lalo na kung ito'y paulit-ulit mong ginagawa, pag pupunta rito sa church, alam mo na magpapapalakpak si Brother Ram ng isa, at susunod ay dalawa, at susunod ay milyon-milyon na palakpak. Di ba? At kung minsan tayo'y sumasayaw, tayo'y umiikot, tayo'y kumakanta, nakikinig ng preaching, nagluluto, nagtatransport, nagbibigay ng ating tithes and grace giving, and even bringing our family. Ito po ay ekspresyon ng ating pagsamba sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. At minsan pa nga po, meron na tayong Sunday, meron pang midweek. Sabi ng iba, ano ba yan? Halos buong linggo na may gawain. Tama po ba mga kapatid? Amen? Pero dahil sumasamba ka sa Espiritu at sa katotohanan, hindi mo napapansin na araw-araw na pala halos ang gawain na inaatenan natin. Can you hear amen? So tatanungin ko po kayo, nakakapagod din po ba ang sumamba? Yung totoo. Amen? Sa mga hindi po, palapakan naman po natin sila. Pero sa mga nakaranas, no? Ako po, matagal na po ako naging Christian at ako'y pastor.
nakakaranas din po ako ng kapaguran. Pero sabi nga po ni Sister Ruth, di ba, napapagod pero hindi susuko sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Shout amen. Amen, no? Lalo na pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, no? Nakakapagod ang magpakanta, nakakapagod ang tumugtog, nakakapagod ang umattend sa church. Now, kung ito pala'y nakakapagod, dapat itama natin ang ating pananaw tungkol sa tunay na worship or pagsamba para hindi tayo madaling mapagod. Amen po mga kapatid? Amen. So, sa original na salin, let's look at the word study. Pag sinabi pong worship, in Greek, it means proskuneo. Sabihin nga natin, proskuneo. Yan. From the two words, pros, motion toward, paharap, and kuon, which means dog. So meaning, to kiss like a dog, licking his master's hand. Parang isang aso na nakaupo siya, nakaganon, at sakasalampak ang kanyang tiyan sa sahig, at hinahalikan niya, dinidilaan niya ang paa ng kanyang amo. Naranasan niyo na po ba yun sa inyong mga aso? Na para bang naglalambing siya sa inyo? Amen mga kapatid? So yun palang ibig sabihin ng proskuneo. What else? To crouch to. Ibig sabihin, knees are bent. Nakaganito ang tuhod mo, nakabaluktot. Amen? To crouch to, literally, to prostrate, face down, or nakatira pa oneself in reverence, service, or duty. So ibig sabihin pala, ang worship or ang proskuneo, kung sa totoong biblical na perspektibo, dapat pala lagi kang lumuluhod, lagi mong hinahalikan ng paa ng Diyos, at lagi kang naglalambing sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi iba yung pananaw natin patungkol po sa worship. Now, what is biblical worship? Next, pakibasa natin. It is to prostrate, face down oneself in reverence, service, or duty. Amen po ba? So nakita niyo po yung picture, ganyan palang tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Bagaman siya ay espiritu, siya ay nasa katotohanan, pero kung gusto mo talagang maabot ang tunay na pagsamba, brothers and sisters, dapat maabot mo ang Diyos sa pinakamataas na pagsamba. Can you hear amen? Ibigay mo yung pinaka-the best mo para sa Kanya. Magpatira pa ka hanggat maaari, at yun ang tunay na pagsamba ayon sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen. Look at this. Bakit dapat natin itong gawin? Tingnan nyo. God without man is what? Still God. But man without God is what? Nothing. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos, kahit hindi ka sumamba, kahit hindi ka umaten, kahit na hindi ka magbigay, kahit hindi ka maglingkod, Diyos pa rin yan. Walang mawawala sa Kanya. Tama mga kapatid? Pero ikaw na hindi sumasamba sa Diyos, marami ang mawawala sa iyo. Sabihin sa katabi, maraming mawawala sa iyo. Kaya sumamba tayo sa ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang ating Diyos na mabuti. Amen po ba mga kapatid? Walang nababawas sa Diyos. Pero pag hindi ka sumamba, tayo ang marami ang nawawala. Tama mga kapatid? Kaya utusan mo ang iyong kaluluwa na bagaman minsan parang, ano ba yung Wednesday na naman? Ako pang magpapakanta. O kaya Wednesday na naman, wala akong dala. Wag na kayang umaten. No? Pero utusan mo ang iyong kaluluwa na sumamba sa Diyos. Ganito ang ginawa ni Haring David. Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen mga kapatid? Utusan mo ang iyong sarili. Utusan mo ang iyong katawan. Utusan mo ang iyong bulsa. Utusan mo ang iyong buong pagkatao. All that is within me. Ang puso mo, itama mo. Bless His holy name. Amen mga kapatid? Nakukot niyo po ba yan? Amen. Kapag hindi nasanay ang ating puso sa tunay na pagsamba, ang lahat ng ating gagawin sa loob ng church ay nakakapagod. Tama po mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi lahat ng gagawin mo ay mauuwi lamang sa pagrereklamo. Ako na naman, ganyan na naman. Are you with me mga kapatid? At para bagang paulit-ulit na lamang. Let me share with you one of the quotation from John Piper.
Kilala niyo po si John Piper. He's the founder and teacher of the desiringgod.org. So dito maganda rin pong kumuha ng mga magagandang lesson sa desiringgod.org. Sabi niya rito, sa the cultivation of the heart's standing in awe of God. Sabi niya rito, if your heart is not amazed by the grace of God and your mind is not gripped by the truth of God, and your sense of right and wrong is not permitted or filled by the justice of God, and your faith is not resting in the power of God, your imagination is not guided by the beauty of God, and your life is not steadied by the sovereignty of God, and your hope, ang pag-asa mo, is not filled with the glory of God, ano sabi niya? Then, the service of God will be what Paul calls works of the law. No? Gawa lamang ayon sa batas. And not of the fruit of the Spirit. Work for God that is not sustained by wonders at God is weariness of the flesh. Kapaguran ng ating mga katawan or laman. Next, sabi niya, priority number 1, nasa baba, is what? Is the cultivation of hearts that stands in awe of God. No? Pag sinabi pong cultivation of the heart, ito po'y paglilinis, pag-check ng ating puso. Amen po ba? Kamusta po ang inyong puso? Chinek nyo ba kanina? Sumasamba ba ito sa Diyos? Amen? Sapagkat pag hindi mo chinecheck ang iyong puso, ito'y balang araw magiging matigas na puso. Tama po ba mga kapatid? Amen? Kasi magiging panatag ka na lang sa, alam ko nang mangyayari, alam ko nang gagawin, and balang araw, hindi ka na sumasamba, kundi ito na lamang ay nagiging routine para sa iyo. Can you amen? Walang excitement, no? Kaya maganda na lagi mong inaalam ang kondisyon ng iyong puso. Amen po ba mga kapatid? Amen. Bakit? Pag hindi tama ang puso natin, lalabas na ang lahat ng ginagawa natin ay palabas lamang. Tama po ba mga kapatid? Hindi ito bunga ng Espiritu at anumang pagpupunyagi na hindi kasama ang Diyos ay nauuwi po sa wala. Tama? Sabi ng binasa natin kanina, priority number 1 natin is the cultivation of the heart. Tama po ba? Kailangan alamin mo ang kondisyon ng iyong puso. Linisin mo ang iyong puso. Now, kamusta ang puso natin? Malambot po ba o tumitigas na? Hello? Lumalambot pa rin. Amen po ba? At dapat po kasunod po nito, habang ang puso mo ay in check, in tune sa Lord, there will be a continual praise from our lips. Dapat kung anong laman ng puso mo, lumalabas sa iyong bibig. Basahin natin. Luke 6:45, letter B. For out of the abundance. Sabihin nga natin, abundance. Yung laman, no? Out of the abundance of the heart, what happened? His mouth speaks. Amen po ba? Kung ano ang pinakalaman ng iyong puso, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Kaya kung totoong sumasamba ka sa Diyos, makikita rin ng tao pag lumalabas sa iyong bibig. Amen po ba mga kapatid? Next, sabi po dyan, not just silent worship of the heart, but what? Verbal. Sabihin nga natin, verbal. Worship of the lips. Tama po ba? Hindi naman pwedeng, Lord, basta ako, tama ang puso ko ha. Hindi ka naman kumakanta. Hindi ka man lang nagsasabi kung ano. Alam niyo po, ang pinaka-importante sa Diyos, bagaman alam niya ang laman ng puso at isip natin, ang gusto niya, sinasabi mo ang laman ng iyong puso. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya yun ang tunay na pagsamba para sa Diyos na buhay. So the question is, next, what is worship? Ano nga po ba ang worship? Sabi po dyan, worship is derived from the Old English word, worship. Sabi nga natin, worship. Yan. So when we worship God, we are proclaiming or giving back His word. No? Kapag sumasamba tayo sa Diyos, ibinabalik natin ang kanyang halaga. Amen po ba mga kapatid? Ang tanong ay, worthy ba ang Diyos? Mahalaga ba ang Diyos sa ating mga buhay?
O basta alam ko Diyos, nandiyan ka. Attend ako, kung hindi, basta ang mahalaga ka sa akin. Now, sabi po dito, ang salitang worship ay galing sa worship. Na bakit? Pastor, naging worship po ito dahil noong 1611, yung ating King James Bible ay base po sa Elizabethan English, si Queen Elizabeth. Kilala niyo po siya? Amen? Kaya po lahat ng mga salita noon na nasulat in Old English may mga TH. Halimbawa po yung thou, thee. Amen po ba? Yung mga salitang do it, seek it. No? So lahat po yan, mga yan ay mayroong TH, imbis na seek lang, seek it. Do it. Bakit may mga TH? Ang ibig sabihin po ng TH, trying hard. No? Mahirap basahin yung King James Bible. No? Nakabasa na po ba kayo ng King James? Di ba parang napakahirap basahin? Kasi it is based on the Elizabethan English. Now, in the Old Testament, when people worship God, it means to bring sacrifice. Nagbibigay sila ng offering. Sabi nga natin, offering. No? To give Him something of value. Ang mga tao na nagdadala ng napakahalagang mga bagay para po ialay sa Diyos na buhay. Now, don't be confused about tithing. Magkaiba po ang tithes, magkaiba rin po ang offering. Sapagkat noon, nagbibigay sila ng offering in the Old Testament para po ingatan ng Diyos ang kanilang mga buhay at mga kabuhayan. Tama po ba mga kapatid? Amen? Pero ang pagbibigay naman natin ng ating tithes ay pagbabalik lamang sa Diyos ng lahat ng ibinigay niya sa atin. Can you hear amen? Amen. So, pag sinabi pong offering, hindi dapat tira-tira lang. Dapat po yung the best part, yung karapat-dapat. Bakit? Sapagkat ibinabalik mo sa Diyos ang kanyang worship. Worthy to the Lord. You give something that is worthy to the Lord. Can you hear amen? Now, pag nagtaas ka ng kamay, ito ba talaga katanggap-tanggap sa Diyos? Pag kumanta ka sa Diyos, ito ba'y katanggap-tanggap sa Diyos? Pag nagbigay ka sa Diyos, tira-tira ba o katanggap-tanggap sa Diyos? That is what we call real worship. Can you hear amen? Amen. At dahil doon, ibinilang ng Diyos na mahalaga ang ating mga sarili nang sabihin niya sa Romans chapter 12. Tingnan niyo po ito. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. No? Now, ang tanong ay, Pastor, bakit offer your bodies? Bakit i-offer mo ang iyong sarili? Tingin po kayo sa akin kung bakit. Sapagkat pag ibinigay mo ang iyong sarili, kasama na po dyan ang lahat ng mayroon ka. Tama po ba? Sabi mo nga lahat. Yan. Kasama ng bulsa mo, ang pitaka mo, ang oras mo, ang sasakyan mo, ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang buhay mo, ay kasama na pag in-offer mo ang buhay mo para sa Panginoon. Can you amen? Sige nga, palapakan natin ng Diyos na buhay. Kaya sabi ng Diyos sa kay Pablo, offer your bodies as a living sacrifice. Ang tawag doon, spiritual act of worship. Remember, God is what? Spirit. Sabi nga natin, Spirit. Ang Diyos ba Spirit? Yes, hindi mo siya nakikita. At ito ang spiritual na samba na gusto niya. Ang ibigay mo ang iyong sarili para sa Diyos na Spirito. Amen? Hindi bagay ang kailangan ng Diyos. Hindi rin pera, hindi pagkain, no? Or whatever material things na meron tayo. Ang gusto ng Diyos na ibigay natin ay ikaw mismo. Sabi sa katabi, ikaw mismo. Can you hear amen? Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw mismo ang sumamba, ikaw ang pumalakpak, ikaw ang kumanta, ikaw ang tumugtog para sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen? Yan na bang tunay na pagsamba nyo sa Panginoon? Palapakan nga natin ang tunay na Diyos. Lord, tinitipid. Wag. Sabi sa tabi, huwag mong tipirin ng Diyos. Alam ko namang may hawak kayong kung... Pero totoo. Yung iba, Lord. Amen mo mga kapatid? And God knows the condition of our heart. Now the question is this. Next. Is God really worthy of our worship?
Ang Diyos ba talaga ay karapat-dapat sa ating pagsamba? Amen po ba? Sapagkat hindi mo kayang sambahin ang Diyos na hindi mo kilala. Tama po ba mga kapatid? Or kung sumasamba ka man sa Diyos na hindi mo kilala, darating ang araw, ayoko na at gagawa ka ng sarili mong Diyos para siyang sambahin mo. Pwedeng trabaho mo, pwedeng pera, pwedeng sarili mo, or ibang tao. Are you with me mga kapatid? So look at the principle na dapat matutunan natin. Next po. Knowing God is equal to, loving God is equal to serving God. Again, knowing God is equal to loving God is equal to serving God. Now, hindi mo kayang paglingkuran ang Diyos na hindi mo kilala. Amen po mga kapatid? Yung Diyos ba ni Pastor Gani ay yung Diyos na pinaglilingkuran nyo rin? Kilala nyo po ba na ang Diyos natin ay kaya magbigay ng super blessing? Sabi ng iba, bless lang pastor, super naman yan. No? Kaya niyang pagpalain ang buhay mo, higit sa iyong inaakala. Amen po ba? He can give you happier life if you want to. Sapagkat yan ang kayang ibigay ng Diyos na kilala natin. Can I amen? Amen. Now, is God really worthy of our worship? Kung ang Diyos talaga ay mahalaga ang ating pagsamba sa Kanya. So next, there is a need to grow deeper in the knowledge of God to truly worship God. No? Ibig sabihin, dapat ay lalo kang matuto, lalo kang lumalim saan? Sa salita ng Diyos para masamba mo talaga ang tunay na Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kaya nga ba't sinasabi ni pastor na magsulat? Ba't sinasabi ni pastor na mag-aral mabuti? Para lumalim. Sabi sa katabi, para lumalim. Lalim, di ba? Para lumalim ka saan? Sa salita ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Lalo na kung ikaw ay nasa worship team. Sino po yung mga nasa worship team? God pleaser. Taas ng kamay. No? Dapat malalim ka. Dapat maalam ka. Saan? Sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi ni Pastor Gani, next. Ang lalim ng iyong pagsamba ay nakadepende saan? Sa lalim mo sa salita ng Diyos. Do you believe that, mga kapatid? Why? Bakit? Sabihin niyo sa akin, why? Bakit? Kasi alam mo ang ginagawa mo. Kilala mo ang Diyos na sinasamba mo kasi nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Can you hear amen? And God and His Word is one. Kilala mo bang Diyos na yung sinasamba? Siya ay hari ng mga hari. May kilala ka bang hari? Hindi yun ang hari. May hari pa ng mga hari. Si Jesus. Amen? Amen po ba? Siya ay Panginoon ng Panginoon. Siya ay presidente ng mga presidente. Ang Diyos natin, alam mo bang siya ay mayaman? Hello? Yung iba, pag mayaman, ang tindi ng respeto. Dito po kayo, dito po. Hello? Ang Diyos mo ay napakayamang Diyos. Kanya ang lahat. Amen po ba? Kaya kung maglilingkod ka na rin lang, itodo mo na. Sabi sa katabi, itodo mo na. Mayaman ang Ama natin. Amen mga kapatid? Ano pa? Siya ay makapangyarihan. Amen po ba? Ano man ang hilingin mo, ano mang sakit karamdaman, ano mang iyong naisin, kayang ibigay ng makapangyarihang Diyos. Kaya dapat ibigay mo ang pinakamataas sa pagsamba. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? Now, ang tanong ay, kung ikaw ay nasa worship team, nagbabasa ka ba ng Bible? Hello? Ikaw ba ay nagkakabisado ng Biblia at mga verses? Now, kung hindi ka malalim sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Dapat laliman mo para mas lalo mong makilala ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. John 4:23, again, but the hour is coming and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. No? So, kaya mo bang sumamba sa Diyos na hindi mo nakikita? Hello? Kaya po ba? Kaya mo bang sumamba kahit walang banda, walang tumutugtog? Next time, try natin. Hello? Nandiyan ba kayo? Kahit may problema ka, kaya mo bang magtaas ng kamay? Pag wala kang pera, magcha-charge ka pa ba? Palapakan nga natin ng Diyos. Pag pagod ka na sa trabaho, pagod ka na sa school, pupunta ka pa ba sa gawain? Pumalakpak nga po ang sumasamba sa Diyos. Bakit? Ikaw ang hinahanap ng Diyos. Yung mga sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Can I amen?
Amen. Now, let's answer the question. What is true worship? No? Madaling sagutin by definition or by origin ang salitang worship, pero in a biblical perspective, dapat malaman natin ito ng mas malalim pa, mas malalim. Kaya bago po natin alamin ang ibig sabihin po nito, let's look at the clear description of true worship. Number 1, ano po ang ibig sabihin ng worship or true worship? Number 1, everybody, worship should be what? Spiritual. Sabi nga natin, spiritual. Amen po ba mga kapatid? Ang pagsamba pala dapat spiritual. Ibig sabihin ito'y dapat nakakaabot sa Diyos na Espiritu. Tama? Sapagkat marami pong nag-aakala na kapag tinaas nilang kamay nila, pag kumanta na sila, kapag medyo naiyak na sila, nag-worship na eka ako. Hello? And worse, ang akala nila, tinanggap na ng Diyos yung kanilang mga paglilingkod at kanilang pagsamba sa Diyos. Well, not all worship are acceptable to God. Tama mga kapatid? Hindi po lahat. Sabi sa katabi, hindi lahat. Worship is not a matter of taste or program. It is called a preference. Amen po ba? Kasi marami po na maraming mga uri ng worship na okay sa iyo, pero sa iba, hindi okay. Tama mga kapatid? Kaya ang church, iba-iba eh. May mga church po na kapag worship po, joy to the world sila, ang iingay. May mga church naman na silent night. Ang gusto nila ay mga hymnal lang, parang mga anghel. No? Kaya hindi pwedeng pagsamahin ang dalawa na yon, and it is called preference. Sabi nga natin, preference. So we need to understand na iba-ibang church, iba yung mananamba rito sa OCW Pampanga, iba sa Imus, iba sa Cagayan, iba sa Canada, of course, iba sa US. Are you with me mga kapatid? Pero lahat tayo ay sumasamba sa Diyos na buhay. But not all worship are acceptable to God. A classic example is yung kay Cain at si Abel. Kilala niyo po sila? Ano po yung worship or pagsamba na tinanggap ng Diyos? Kay Abel. Ano po ang nireject ng Diyos? Kay Cain naman po. Pero both of them, pareho po sila na nag-worship sa Lord. Pero ang respond ng Diyos ay dalawa rin. Ito po ay either tanggapin ng Diyos ang iyong pagtaas ng kamay o kaya i-reject ng Diyos ang iyong pagtaas ng kamay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Not all worship are acceptable to God sapagkat may sariling paraan ang Diyos at itong gusto ng Diyos na gawin natin. Tama mga kapatid? Look at this. Next. Sabi dyan, worship God His way, not my way. Or don't worship at all. Bakit? Because it is an exercise of futility. Pointless. It is useless. Sabi sa katabi, sayang lang. Bakit sayang? Ang gusto ng Diyos ay ibigay mo ang iyong sarili as a living sacrifice. Ang ginagawa mo, bigay ka lang ng bigay ng pera sa Diyos. Are you with me mga kapatid? It is pointless. Bakit? Worship God in His way, not my way, not your way or my way. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya sayang lang pag hindi mo ginawa ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Para ka lang kumakanta ng kanta ni Frank Sinatra. Ano yon? I did it my way. Di ba? Habang kumakanta ka rito ng papuri, para sabi ng Lord, hindi ko naririnig ang pagsamba mo. Bakit? Hindi ka pa humihingi ng tawad. Hello? Nandiyan po po yung mga kapatid. Amen. Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 4, sabi dyan, these are the laws and regulation you must obey as long as you live in the land, the Lord, the God. Their God, high on the mountains, up on the hills, and under every green tree. So itong inuutos ng Diyos, wasakin ninyo, sirain ninyo ang mga pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Verse 3, break down their altars and smash their sacred pillars, burn their Asherah poles and cut down their carved idols, erase the names of their God from those places, for do not worship the Lord your God in the way these pagan peoples worship their God. Sabi nga natin, pagan. Pagano, di ba? Paano ba sumamba ang mga pagano? Sabi dyan sa verse,
They have carved idols. Meron silang mga imahe. Meron silang mga rebulto or statue. Tama po ba mga kapatid? May mga altar sila na itinayo. At sila'y sumasamba sa Diyos na hindi nila kilala. Are you with me mga kapatid? Yun ang pagsambang pagano. Now, next. Any form of worship to God using carved idols is what? Is absolutely unacceptable. Amen po ba? Anumang pagsamba na may kasama po na imahe, carved idols, is what? Unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. Kanino? Sa Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya pasalamat po tayo, di ba? Nakalaya na tayo sa maling uri ng pagsamba. Are you with me mga kapatid? Bakit? Kasi nauunawaan na natin ang tunay na pagsamba. Can you hear amen? Amen po ba? Pero, wag nating atakihin, wag nating maliitin, wag nating pilitin ang iba na kalimutan na yung nakamulatan nila. Yung ano yan, alisin mo yan, bawal yan, wag po ganon. Sabihin sa katabi, wag ganon. Tama po ba mga kapatid? Wag tayong magalit sa kanila, wag tayong mamuhi sa kanila, bagkos unawain at kalingain natin sila. Sabihin niyo po sa akin ng bakit. Bakit? Baka nga mas malala ka pa kaysa dati, kaysa sa kanila eh. Tama po ba mga kapatid? Dati nga niluluhuran mo yan, pinapahiram mo pa, at kung ano-ano, pero tingnan mo naman ikaw ngayon, ikaw na ay sumasamba sa espiritu at katotohanan at sa tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen? Pagtiyagaan natin sila para mawin din natin sila. Amen po mga kapatid? I remember yung isa kong kahadel nga, sabi niya, nawala na sa amin ang kusa. Hindi na namin kailangang utusan sila, inalis na nila mismo kasi naunawaan na nila, nakilala na nila at minahal na nila ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Shout amen. Amen. Now, sabi tuloy ng iba, huwag nyo namang pag-initan yung mga rebulto namin. Yung picture, ang tawag namin dyan ay remembrance na lang eka. Huh? Narinig nyo na yung mga kapatid? Now, ikaw ba yung naglalagay ng picture ng yung mga anak, ng yung asawa sa wallet mo? Amen? Kapag ikaw ay nasa malayong lugar. Pero ito, kapag ang iyong asawa, ang iyong mga anak ay kasama mo na, at ang kinakausap mo pa rin ay picture kesa sila, delikado ka, may problema. Tama mga kapatid? And yet, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay suma sa atin na. Kaya hindi mo na kailangan ng picture, hindi mo na kailangan ng imahe para kausapin o alalahanin ng Diyos. Can you hear amen? Basahin natin. Matthew chapter 1, verse 23. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him what? Emmanuel, which means ano? God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. Kasama na natin. Nasa harap natin, nasa likod natin, at nasa atin mismo. Kaya hindi mo na kailangan ng imahe kasi kasama mo na ang Diyos. Sambahin mo na lamang siya sa spirito at sa katotohanan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Yun ang magandang paliwanag para sa kanila. Hindi mo na kailangan yan. Nandito ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Ano po bang ikalawang utos? Alam niyo po yung ikalawang utos ng Diyos sa 10 utos? Exodus 20:4-6. Everybody. Do not. Sabi nga natin, do not. Pag sinabing do not, huwag, bawal, hindi pwede, hindi okay. Bawal. Do not make idols of any kind, whether in the shape of birds or animals or fish. You must never worship or bow down to them, for I, the Lord your God, am what? A jealous God. Masilosong Diyos, who will not share your affection with any other God. I do not live and punish the sins of those who hate me, but look at this. I punish the children for the sins of their parents to the 3rd and 4th generation. Kaya tingnan niyo po yung verse na yan. Pag nilabag mo ang ikalawang utos, kawawa ang mga apo mo at mga kaapu-apuhan mo. Pagkat paparusahan sila ng Diyos dahil hindi nila nakilala ang tunay na Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Kung ikaw ay gagawa ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Are you with me mga kapatid? Pero kayo, masaya po ba kayo sapagkat nakilala nyo ng Diyos? Pasalamat kayo sapagkat lahat ng apo nyo at mga kaapu-apuhan ninyo, kilala na si Jesus. Amen po ba?
At lahat kayo magiging super blessed ayon sa inyong pananampalataya. Amen mga kapatid? Amen. Verse 6, but I lavish, ibubuhos ng Diyos, I lavish my love on those who love me and obey my commands, even for 1,000. Look at that. 1,000 generations. Patay ka na, yung mga apo mo, pinagpapala pa rin ng Diyos kasi sumusunod at nagmamahal sila sa tunay na Diyos na buhay. Shout amen. Amen mo ba mga kapatid? So what happened? Next, God is seeking for spiritual worshipers. No? Naghahanap ang Diyos At salamat sapagkat natagpuan Kanya. Amen po ba mga kapatid? A new generation of worshipers at kabilang po tayo doon. Now, let's answer now the question, what is spiritual worship? No? Ano pa nga po ba ang spiritual na pagsamba, Pastor? Now, para malinawan natin kung anong ibig sabihin ng spiritual worship, hindi muna natin sasagutin yan at sagutin natin yung contrast or kabaliktaran to better understand what is spiritual worship. So let's go to next, wrong concept of worship. Mabilis lamang po ito. Ano yung maling uri o konsepto ng pagsamba? Number 1, everybody, worship as an attendance concept. Sabihin nga natin, attendance. Basta maka-attend lang, nag-worship na eka ako. Amen mga kapatid? Di ba ganun tayo dati? Basta, okay na. Oh. Basta ako'y nakarating doon, pagsamba na eka yan. Bakit? Sapagkat iniisip nila attendance ang pagsamba. Amen po ba? Utos ba ng Diyos na tayo pumunta sa church? Amen. Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together as some people do. No? Now, importante sa kanila ang attendance. Hindi ka dapat uma-absent sa iyong pag-worship sapagkat pag hindi ka umattend, ikaw ay hindi sumamba. Amen po ba mga kapatid? So, it is just a mere attendance. Kaya pala, yung iba po, nag-aalala. Sabi niya, bakit kaya wala si brother? Bakit kaya wala si sister? Yung pala, may utang yung kapatiran at hinahanap niya para singilin. No? Ibig sabihin, hindi siya nagsimba para magsamba. Nagsimba siya para maningil. Amen, kapatid? So, ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa mo, kapag attendance lang ang iyong focus, ay nauuwi sa maling pagsamba. Can you amen? Amen. Next, number 2. Ano po yon? Worship as an event concept. Sabihin nga natin, event. Yan. Dapat nakaka-attend siya sa loob ng isang linggo ng pag-church. Pag kinulang ang pagsisimba niya, kulang din ang linggo niya. Kagaya po ng next, sa pagpasok natin sa work or sa school, no, nagiging ritual na natin. Kaya 'di ba minsan pag hindi ka pumasok ng Lunes, parang kulang ang iyong pagtatrabaho or pag-school. Ganon din ang iba. Parang hindi ako nagsimba ngayong linggo. Kulang. Bakit? Because their worship is an event concept. Wala pong masama dito, kaso tingnan nyo po ito. Matthew 15:8-9. These people show honor to me with words. Mga salita nila, puro pagsamba. But look at that. Their hearts but their hearts are far from me. Ang kanilang salita ay pagsamba, pero malayo ang kanilang puso. Their worship of me is, look at that, worthless. The things they teach are nothing but, human rules. No? Tingnan nyo po yan, kahit pala, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Worthless po yan kung ang puso mo ay malayo pa rin sa Diyos. Can you amen? Amen po ba? Amen. Kaya po sinabi dito na human rules sapagkat sumasamba sila sapagkat sinabi eka ni pastor umaten. Sabi eka ni care leader, magkita-kita kami ngayon. Hello? Tinatakot o nahihiya lang kaya uma-attend at dapat silang umattend. So mali din po iyong napagsamba. Can you amen? Amen. Next, number 3. Ulit. May mga tinakot ba rito? At may mga nahihiya? Wala naman. Kayo po ba'y kusang pumunta rito para sumamba sa Diyos? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Number 3, what is that? Worship as a what? Music concept. Sabihin nga natin, music. No? Dito marami pong nagkakamali. Bakit? Tingnan nyo po. Next. Ang akala ng marami, pag sinabi pong worship, kantahan or music. Wrong. Sabihin sa katabi, wrong.
No? Ibig sabihin ba, si Abel, nung siya po ay nag-worship sa Lord, hindi siya talaga nag-worship kasi wala siyang dalang gitara. Ang dala niya ay gulay-gulay lang. Hello? Andiyan po ba kayo? Hindi po. Nag-worship pa rin si Abel sapagkat ibinigay niya ang gusto ng Diyos. Can I hear amen? Amen. Now, paano po yung mga churches na walang pambili ng gitara? Paano yung mga churches na walang mga banda? Wala pong mga magagaling na mga singer. Nagpapalakpakan yung mga membro. Tapos, pumalakpak po tayo sa Lord, hindi pa sabay-sabay. Palakpak na nga lang ang meron sila. Amen mga kapatid? So, ibig sabihin ba nito, hindi sila nag-worship? No. Nag-worship pa rin sila sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang awit natin o ang mga instrumento natin. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang laman ng ating mga puso. Can I hear amen? Amen po ba? Yung iba naman ganito. Kapag yung kanta ay hindi nila alam, o kaya yung line-up ay hindi nila gusto, hindi nila kabisado, yung iba hindi na sumasabay sa worship. Ganyan po ba kayo mga kapatid? Ako dati ganun eh. Pero ano po bang magandang gawin natin? Anong gagawin pag hindi mo alam ang kanta? Sabihin sa akin, ano po ang gagawin? Etong magandang gawin, ipikit mo ang iyong mata, basahin mo na lamang ang lyrics at sambitin mo ang mga salitang ito sa Diyos and that will become your ultimate worship para sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Yun ang tunay na pagsamba. Pag nakita mong, worthy is the Lamb. Worthy is Jesus. Hallelujah. Hindi yun na lang sabihin mo. Hindi mo talaga alam eh. Are you with me mga kapatid? Now, kung hindi mo alam ang kanta, sumabay ka pa rin sa pagsamba sa Diyos. Amen mga kapatid? At sa pagkakataon na ikaw ay sumasamba at ikaw ay kumakanta, di ba sabi nung kanta, yung Heart of Worship, I'll bring you more than a song. Amen po ba? Worship is not just about singing. Hindi ikaw ang kinakantahan. Sabi sa katabi, hindi ikaw ang kinakantahan dito. Sinong kinakantahan natin? Si Lord. Amen po ba? Para kanino yung kanta natin? Para sa Diyos. Kaya kung ikaw ay narito, kantahan mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen po ba? After all, the heart of worship, palapakan natin ang Diyos. After all, the heart of worship is all about Jesus. Can you hear amen? It's all about you and we bring you more than a song. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. And number 4, malapit na po, dalawa na lang. Worship as a performance. Ano po yon? Performance concept. Sabi nga natin, performance concept. Amen? Kailangan maganda. Dapat walang mali. Dapat perfect ang ating pagsamba. Dapat kopyang-kopya. Kaya tuloy pati mali na nakokopya eh. No? Ibig sabihin po, kung itong gagawin natin na performance, dapat the best ang ibibigay natin. Tama po ba yon? Yes, tama naman. Mga kapatid, kung pagandahan rin lang ng kantahan, ng performance, hindi tayo uubra saan? Sa showbiz industry. Amen po mga kapatid? Showbiz, silang pinakamagagaling dito. Magaling sila sa lahat ng awitin, pagtugtugan, and even performances. Could you imagine? Halimbawa, pag tayo natin sa linggo, umakyat si Gary V. Sabi niya, good morning everyone, let's worship Jesus. Could you imagine that? O kaya naman ay si Donnie Pangilinan, di ba? Christian na rin yun. Siya ngayon na magli-lead ng worship. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. O kaya si Sarah G, no? Si Sarah Geronimo. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at awitan natin ang Panginoon. Brothers and sisters, absent ka pa kaya? Hello, nandiyan po ba yung mga kapatid? Sabi mo, ang galing, ang ganda ng performance, ang ganda ng awitan. Now, sad to say, in the showbiz industry, hindi kinalulugdan ng Diyos ang kanilang mga awitan. Why? Sabihin niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi ang kanilang awitan ay hindi naman para sa Diyos, ito ay para sa tao. Amen? Kaya kung ikaw ay kumakanta dito sa harap, at ang goal mo ay mapasaya mo ang bawat isa, ang bawat mga tao, hindi ka sumasamba sa Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Dapat habang ikaw ay umaawit, habang nakataas ang iyong kamay, ang iniisip mo lamang ay walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Isa man ang iyong audience, 10 man ang iyong audience, 1,000 man ang iyong audience, pareho ang sigla mo kasi hindi ka umaawit sa tao, umaawit ka sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Are you with me mga kapatid? Ako po naging ugali ko yon. Bible study, 5 lang ang nakikinig, todo bigay pa rin. 100 yan, todo bigay pa rin. 500 yan o 1,000, todo bigay pa rin. Bakit? Hindi yun para sa tao. Ginagawa ko yon para sa Diyos. Amen? At pag ginawa mo ang lahat para sa Diyos, aayusin din niya ang lahat para sa tao. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya nga po, ang pangalan ng ating worship team ay ano? Ayan na, naka-flash na. God Pleaser. Sabi nga natin, God Pleaser. Ang tagline natin, we are an audience of one. No? We do not perform. We worship. No? Ang audience namin, hindi kayo. Isa lang ang audience natin, lahat, kayo, kami na narito, isa lang ang audience natin. Ito'y walang iba, kundi ang ating Diyos na nasa langit, nasa kanyang trono. Pag pumalakpak siya sa galing mo sa pag-awit, brothers and sisters, ibubuhos niya ang masaganang biyaya, pagpapala para sa iyo, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, at sa iyong buong pamilya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Now, kung ang goal mo lang pala'y magpasikat, hindi ito ang stage na para sa iyo. Amen mga kapatid? Doon ka sa showbiz. Doon ka sa labas. Amen po ba? Pero kung ang goal mo ay mabigyan ng parangal ang Diyos, brothers and sisters, worship God in spirit and in truth. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. After all, hindi naman po kami mga paid performers. May bayad ba tayo, Ram? Wala, di ba? Sister? Wala, di ba? Wala po kami bayad. Pero ibinibigay namin ang the best para sa Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Now, there's a danger in performance-conscious worship. Napakadelikado na ang lagi mong goal ay yung performance. Sabihin niyo sa akin, bakit? Bakit? Sapagkat pag performance lang ang lagi mong iniisip, kapag ikaw ay nasa peak na ng kantahan, ng pagsamba, at biglang may pumiyok, o kaya naman ay nawalan ng kuryente, nag-brown out, o kaya may kulang na isa sa banda, ano nangyayari sa iyo? Madali kang madistract. Madali kang huminto. Why? You are so conscious about the performance and not God. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya nga po madalas ang mga nasa worship team, kami po, pag kumakanta na, nakapikit. Bakit? Kasi ayaw namin makita, ay ang konti, nakakatamad naman. Hindi. Kahit konti pa yan, pipikit kami, libu-libong anghel ang makikita mo at ang Diyos na sinasamba mo ay nakaupo sa trono, kaya todo bigay ka sa paglilingkod sa Panginoon. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hindi ka conscious sa performance mo. Conscious ka sa Diyos na nakikinig sa iyo. Amen po mga kapatid? Pag nakapikit ang mga worship team, ibig sabihin po noon, nagtitiwala kami sa Diyos na itatawid kami ng Diyos hanggang dulo. Amen mga kapatid? Kasi minsan talaga wala na kaming practice. Minsan talaga hindi kami magkasundo-sundo. Pero nagiging maayos, nagiging maganda dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. But of course, we always encourage our God-pleaser to always give their best. Psalms 33 verse 3. Tingnan niyo po, sabi ni David. Sing to Him a new song. What else? Play skillfully. Sabi nga natin, play skillfully. Very good. And shout for joy. No? Sabi ni David, tumugtog ka ng buong husay. Bakit? Sapagkat si David noon, habang siya tumutugtog ng harpa, si King Saul po ay lumalayas, umaalis ang masamang espiritu sa kanya. Now ikaw kapatid, pag tumugtog ka ba rito, pag nagpaawit ka ba rito, gumugulo ang espiritu ng mga kapatiran o umaayos? Andiyan po ba yung kapatid? Bakit? Kasi sabi ni David, play skillfully. Ibigay mo ang pinakamahusay, pinaka-the best na pagpupuri at pagsamba upang anumang masamang espiritu ay lumaya sa ating kalagitnaan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? And finally, dito tayo magtatapos, worship as a I can feel it concept. No? Sabi nga natin, I can feel it concept. Now, sasamba ka pa rin ba sa Diyos kahit hindi mo feel ang umaten? Ha? Sasamba ka pa rin ba sa Diyos kahit masakit na ang ulo mo sa pagtatrabaho? Sasamba ka pa rin ba sa Diyos kahit masamang pakiramdam mo mula sa trabaho o sa school? Amen? Hindi may tatanggi na malaki ang tulong ng music sa pagsamba sapagkat natatouch niya ang ating soul part, ang ating emotion. Pero ang tanong ay ito. Next,
Are you emotional or too emotional? Amen? Gusto mo yung pastor na pinapaiyak ka lagi, brothers and sisters. Are you emotional or too emotional? I'm not like that. Hindi ako ganun. Pero ang tinatouch ko, hindi lang emosyon, hindi lamang soul. Ang tinatouch natin ay ang yung spirito, ang na-born again na spirit upang maging konektado ito sa Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Now, delikado po ito. Bakit? Sapagkat kung masyado kang I can feel it concept, pagka hindi ka na naiyak, sasabihin mo, hindi ko naramdaman si Lord. Hello, nandiyan po ba yung kapatid? Parang wala ka, Lord. Hindi kita maramdaman. And yet, nandyan ang Diyos. Ikaw lang talagang may problema. Tama mga kapatid? Now, masarap din naman na ibuhos mo ang iyong damdamin kapag ikaw ay may matinding problema. Amen? Kapag ikaw ay nasasaktan, gusto mo, ikaw ay naiiyak, maganda po yun. Pero, ang gusto ng Diyos, hindi emotional worship, kundi spiritual worship. Can I hear amen? Amen po ba? Sapagat pagka emotional ka, soul lang. At mahal po yun. Gusto mo lagi pinapasaya ang mga kapatiran, pinapaiyak ang mga kapatiran. Paano pag hindi mo na sila mapaiyak? Papalitan ka. Amen mga kapatid? Kaya ang itouch mo, ang born again spirit. Sapagat ang born again spirit, siya ang sasamba sa spirito at katotohanan. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, nagkakaisa tayo, narito ang Diyos kasama natin. Sambahin natin ang Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. No matter what you feel, serve the Lord. No matter what you feel, worship the Lord. Paglingkuran mo ang Panginoon. Can you hear amen? Now, next week po, sagutin na natin what is spiritual worship. Don't miss it. Sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. Yan. Amen po mga kapatid? May natutunan po ba kayo? So what is our Macarius Challenge? Everybody, worship God through your born-again spirit. Again, worship God through your born-again spirit. Are you born again in your spirit? Do you accept Jesus? Amen. If yes, then you can now worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Sige, tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sinasamba ka namin sa spirito at sa katotohanan. Hindi ka namin nakikita, pero hindi namin gagamitin ang aming 5 senses. Hindi namin gagamitin ang aming pandama. Bagkos sa oras na ito, gagamitin namin ang aming born-again spirit to worship you in spirit and in truth. Sapagkat kung meron man kaming koneksyon sa iyo, Panginoon, ito ay ang na-born again naming spirito. For you are a spirit. John 4:24, God is a spirit, and those who worship you must worship in our born-again spirit and in truth based on your word. Panginoon, sinasamba ka namin sa paraan na nais mo. Sinasamba ka namin sa paraan na sinasabi mo sa amin ayon sa Biblia. Upang ano man ang aming gawin dito sa loob ng church, ang aming pagtaas ng kamay, ang aming pagbuka ng labi, ang aming pagbibigay, ang aming paghayo, at lahat ng aming mga paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan. Salamat o Diyos, sapagkat itinuro mo sa amin ang mga maling uri ng pagsamba upang maitama namin ang aming pagsamba sa iyo. Truly, Lord, we bring back to you all the praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Worship God through your born-again spirit. Pumalakpak nga po lahat ng na-born again in their spirit. Are you blessed? Super. Sige, tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Let's bless the Lord.